As hypocrite as it sounds, baka may sasabihin ng iba na, ano ba yan, puro reklamo, medyo liberating, especially maganda yung opisina nyo. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. You are still watching Joy in Alberta, and for today's video, samahan nyo nga kami lagalag. Dito po tayo ngayon sa Queen Elizabeth Park sa Edmonton, Alberta. Let's go! Tomorrow, ihahatid na natin si Janelle and si Uno sa airport at pauwi na sila ng Philippines. Kaya today, tatambay tayo para masulit naman natin last hurrah. Gala muna tayo, tambay-tambay. Kain muna tayo. Sige po. Kain. Nandito kami ngayon sa Queen Elizabeth Park. Picnic tayo. Anong oras na? Mag-8 PM na pero maliwanag pa. Ganyan. Now you are still watching Joy in Alberta. Kung kayo po ay bago sa ating channel, please don't forget to like, subscribe. I-share din na rin itong video na ito sa inyong mga friends and relatives at sa lahat ng kakilala nyo para mapag-share tayo ng good vibes, positivity, and inspiration. Ayan guys, makikita nyo nga ang aking itsura ay medyo hagarda versosa for today's video. And related dyan ang ating pag-uusapan. So, nag-start nga ako ng aking araw. I am working from home dito sa Edmonton, Alberta. Nagsimula ang araw ko ng masama ang pakiramdam ko kasi nung nagpunta tayo guys ng Sabado, we were supposed to watch the Oilers game. Pero ang nangyari nga, naubusan tayo ng spasyo. Ayun, napuno na yung mga park na may free live telecast ng Oilers game. Hindi tayo nakapanood. Pero ang nangyari nga, nagkaroon ng konting ambon, nagka-drizzle. So, ayan, nakakot ako na hindi ko alam. Para siyang allergy na sobrang saklap ng pakiramdam. Namaga yung mata ko, sobrang liquid ng sipon, yung mga ganun. Hindi magandang experience. Nung pagising ko kaninang umaga, medyo masama pa rin yung pakiramdam ko. Pero I powered through the day kasi it's a Monday. Napakaraming meeting kapag Lunes, kaya naman kailangan mo talagang attendan yung mga yan. Ano nga ba yung pagkukwentuhan natin today? Ang pagkukwentuhan natin today, guys, advantages and disadvantages of working from home. Kasi maraming nagsasabi na, buti ka pa nakahanap pa ng work from home. I'm also looking for work from home. Baka may ma-refer ka sa akin. Paano mo nahanap yung trabaho na yan? And then so on and so forth. Oh, may mga jobber. Ba't may mga jobber? Well, nagkukwentuhan tayo. I-share ko sa inyo yung unboxing ng Packed with Purpose. Isa to sa mga company na tinignan ko kasi may nahanap ako na gifting company para sa company na pinag-workan ko. Pinadala nila ako ng sample. So, gusto ko itong buksan. Papakita ko sa inyo kung anong mga laman. Diba? And while I'm doing that, magkukwentuhan nga tayo. So, ano nga ba ang advantages and disadvantages ng work remote? So, number one, advantage is, kagaya ko, na masama ang pakiramdam, pwede ka pa rin mag-start ng day mo. So, I was thinking talaga kaninang umaga kung magbabakasyon na ba ako, kung magpa-file na ba ako ng sick leave. Pero, ang dami kong gagawin. So, sabi ko, try kong pumasok and then magsa-stop na lang ako mag-work kung hindi talaga magandang pakiramdam ko. Why is that an advantage? If you're working remote, nasa bahay ka lang, you can go online, hindi talaga magandang pakiramdam mo, you go offline. If you decided not to work the beginning of the day and naging okay ang pakiramdam mo, you can go online in the afternoon. Diba? Whereas, if you work in the office, you literally have to go to the office. So, kahit na masama ang pakiramdam mo, since nasa opisina ka na, sige, tatapusin ko na yung araw, kahit na gano'ng kasama ang pakiramdam mo. On the contrary, if naman, you decided not to work, so nasa bahay ka, biglang gumanda ang pakiramdam mo, ay, tatamarin ka nang pumunta sa office, kahit na ang dami pong gagawin, di ba? So, yun yung kagandahan ng remote working. Isa sa mga advantages. Number two is, as a mom like me, syempre, malulook after ko yung baby ko. It's a struggle, to be honest. Mahirap na pagsabayin ang pagiging full-time mom and full-time worker. Pero with the right support, meaning, naiintindihan ng mga ka-work mo, sometimes you have to go to the meeting na may kasama kang bata. Sometimes they will see a baby running around with a diaper at kung ano-ano ang kanyang itinatakbo. As long as your workmates understands that, magiging medyo mas lighter. Kami, yung company namin talaga,
napaka-generous, napaka-understanding, napaka-supportive sa mga tulad ko na moms. So, sometimes, kasama ko si wife sa mga meeting ko, yung mga ganyan. Or, if it's feeding time na for 5, I can pause and then mag-extend na lang ako konti towards the end of the day pagka nag-sleep na si wife, yung mga ganon. So, for now, maganda kasi nandito yung mga sisters ni Kiko and yun nga pala yung reason kung bakit nandito tayo sa CR. Ang ate ni Kiko, nag-work siya dito, may meeting siya. Ayokong masyadong, baka mamaya marinig pag nasa kwarto ako. And then sa baba naman natutulog kasi si Vibe. So ayoko naman naguloy. Kaya nagtago na lang ako dito sa CR. So hopefully hindi ako masyadong dinig dun sa labas. Yan. So ito na nga siya, packed with purpose. Actually, this is one of the topics talaga na gusto ko kasi nga, they're packed with purpose. Meron silang pinaghuhugutan. Meron silang pinaglalaanan. Hindi nga pala to sponsored whatsoever. Talagang free gift to na na-receive ko from them. Naisip ko lang i-share sa inyo kasi wala lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Merong letter lang. Sabi sa loob, may personal touch. Ito yung mga booklet. Yung mga tinutulungan nila. Every gift that they send, may kasamang ganitong booklet para alam mo kung saan napupunta. Meron siya. So, Feeling Crispy Chocolate Mini Cookies, which is cinnamon pecan granola, white chocolate cookie bark. Biscuit, lightly sweet, strawberry jam, handmade in small batches. Tuloy natin yung kukuha natin, guys. Kumain sa CR. Ito lang natin. Tingnan nyo. Moving on. Advantages ng work from home. We all know that naman, ano. Ang daming advantages ng pag-work from home. Yung oras na ita-travel mo, nasa bahay ka na lang, i-work mo na lang siya, ipapahinga mo na lang siya. Bilang someone na I'm working from home, I also want to tell you about the negative things about working from home. Baka may sasabihin ng iba na, ano ba yan, puro reklamo. No, it's not. Hindi ako nagreklamo. I love working remotely. This is just for visibility ng iba na, ay, oo nga, no, pag pala work from home, ganon. And this is impromptu. I didn't prepare for it. Kaya naman yung sasabihin ko is very spontaneous, di ba? So, pwedeng may mga mali akong masabi, patawarin niyo na po ako in advance. At pwedeng may mga kulang akong masabi, i-comment niyo sa baba kung iba yung inyong points of views. Number one, na negative thing about working remotely is, it's hard to separate your personal life with your work. Sabi ko kanina, ang advantage is, imbes na ita-travel nyo siya, ipapahinga nyo na lang or i-work nyo na lang. For example, kung out ko to, may isip ko, ay, dapat nasa biyahe pa naman ako nito, sige, i-work ko na lang. Or, wala naman akong gagawin, sige, mag-work na lang ako. Parang medyo nahihirapan tayong lagyan ng line between work and life. Diba? Mas mahirap. Sa akin, okay ako kasi may baby ako. I always have my constant reminder that I have to stop working because I need to look after my baby. But if you don't have that reminder constant, it's sometimes, especially before I had a baby, ang hirap lagyan ng linya yung work and bahay. Typically, may extend siya. Nagkaka-merge na sila. Parang throughout your day, you're working. Yun yung isa sa mga negative thing. Number two is, iba ang feeling pag nag-work ka sa isang office. Medyo liberating, especially maganda yung opisina nyo. Punta ka sa office. It's different if you present yourself physically in person sa isang work environment or sa isang lugar. For example, nung nag-Chicago kami, sabi ko, na-miss ko din to. Parang, we call it social battery. Sometimes, your social battery goes low. And sometimes, pag hindi mo kasi napapractice, ay minsan, kumukupas or nangangalawang. Ano ba mga term na pwede natin gamitin? So, pagka hindi ka laging nakikipag-usap in person, kapag laging hindi ka katulad ko, if I will present myself every day at work like this, baka masanay na ako, di ba? Which is, nasasanay na nga ako. Parang iba, meron akong mga co-work talaga na they still do their makeups, they still wear formal, kasi nga, they feel at work. Pag nakapang-work talaga sila, minsan kasi parang pag nakapajama ka lang, like ako ngayon nakapajama lang, the feeling is different if you go in the office. Before na nasa PEI ako guys, nagpupunta pa rin talaga ako ng opisina. Ngayon lang ako na-pause kasi nga wala namang office dito sa Alberta. Because, again, iba ang pakiramdam pag pupunta kayo sa office. Negative thing about working remotely. Nakakataba. Kasi hindi ka lang nag-walk, ayan lang lahat sa'yo, nakakataba siya. So kung hindi mo pipigilan ang pagkain mo, magiging ka talaga. When we arrived here in Canada, from 50 to 52 kg, I'm now 58 kg. Not entirely because of working from home, kasi naging nanay din ako, but that contributes. So nakakataba talaga. May nabasa ako nito confirm nyo na lang. Sabi nila, ang pag-uupo for 8 hours is as bad as smoking. Ganun siya. You have to make a constant effort. Ngayon nga may mga apps na sa Apple na i-remind ka niyang mag-drink ng water. Your Apple Watch will remind you to stand up. As hypocrite as it sounds, sasabihin niyo, palibasa, nakukuha mo na, di ba? Kaya hindi ka na, kaya parang gusto mo na nang bumalik sa office. May advantages po talaga ang pag-opisina. But, it depends on you kung ano ang iyong preference.
Ako, if we have an office here in Alberta, I'll probably go in the office every once in a while. But I still love working remotely. I just wanted to share with you kung ano yung mga nakikita kong negative. Kung meron kayo ibang topic na gustong pag-usapan, curious na malaman sa buhay namin dito sa Edmonton, Alberta, comment lang kayo sa baba. We'll see you in the next vlog. Bye!